Okay, episode 3. Hello everybody! Hello! Umakakalain mo, umabot kami ng 3 episodes. Wow! We're serious! Serious na to, di ba? So, kita nyo naman, coming from our last episode, yung guest natin, coming from mas tumindi pa. Si Boss Joey Ramirez. Brother Joey. Thank you. Welcome to the show. Welcome to the Nameless Podcast. So, up to now, wala pa rin kami name, so pagbigyan mo na. Pero, may mga tradition kami dito, and one of those is, syempre, sisimulan natin ng, honesty, pampadulas ng dila lang. Ubus na to, Oo, ubus na. Ay. Okay, cheers. Cheers. Welcome. Cheers. Woo! Okay naman diba? Masarap siya, no? Masarap. Kaya nagulat din ako eh. Ha? Actually, matagal na itong... Manamis siya, no? Matagal na yan nakatambak sa amin. Tapos parang... Medyo masarap Tapos yung natikman ko, okay siya. Alam mo, dapat iniipon natin yung mga bote. Oo. Tapos yung ilan tama. Tapos after a while, yung likod natin, puro mga Okay, so Brother Joey, yes, maraming salamat sa pag-attend ng Nameless Podcast episode 3. Oo naman. Dami natin pag-uusapan ngayon, pare. So, okay. Ano bang gusto mo? Unahin na ba natin yung mga hard-hitting Okay, bahala. May gusto ka bang i-pitch na product? Wala. Ano naman, alam niyo naman yan kung ano produkto namin. Okay na yan. Congrats muna doon sa launch, pare. Doon yung naging catalyst yung event. Yung Madon pala. Okay, Hindi alam na, nakwento naman natin yung first episode, pero doon kami nagkita rin. Dami, nagkita tayo ulit after pandemic. Tapos nakita ko na si Andy doon, nagsimula yun, parang sabi natin, gusto na ko ang podcast, tapos yun na. Akalain mo pare, kami yung transition bro. Ikaw yung nag-host, tapos ikaw na yung guest namin. Ikaw yung host. Diba? Iba-ibang pivot talaga. Pero naman, paano nyo naman naisip mag-podcast? Matagal yung ba gusto? Sabi namin, magkikwentuhan na lang din tayo. Gawa na rin tayong podcast para sulit yung oras natin. Okay. Kasi parang hindi mo alam parang, syempre kung nakikita lang tayo sa mga gano'n, mga occasion na gano'n. Okay naman yung usapan, pero iba pa rin Minsan pagka walang camera, minsan may isip mo sana ma-share natin to sa iba. Correct. Ang daming golden nuggets. Parang last episode natin, si Coach Ige. Akalain mo, may mga nalaman tayong mga abbreviations. Celebrity coach. Celebrity coach pala, di ba? Maganda yung mga proverbs niya. Malalim pala, find your why. Still fresh in my mind. Parang nandito lang siya kanina. Parang positive. Ramdam na ramdam ko siya hanggang ngayon. Negative. Positive. I-sandwich mo daw sila. Hindi natin makagawa yun. So, yun yung purpose nito, pare. So, hopefully, minsan, I'm sure ang dami ka rin masishare sa mga... Hopefully. Mga aspiring na gusto mag-bike shop or something, di ba? Or sige. Let's get this out of the way. Do you have any new brands you wanna mention? So yung latest na acquisition namin, actually parang hindi nga siya acquisition Like linapitan kami ng, soon to yung brand. Uy! Nag-usapan na natin yung kanina. Grabe yung mahilig siya na sa episode natin. Hindi, bago ba? Okay. Excited ako dyan. So soon to yung brand. It was we weren't looking for watch brand naman nung time na yun. And parang binisita kami ng Sunto and we were planning to say no kasi may current watch brand kami and everything. Tapos, yung sumama yung bagong owners ng Sunto kasi binili sila ng isang Chinese company. So one of the owners sumama din dito, nag-pitch din yung hindi rin marunong mag-English or anything. But yun, kinausap kami to pitch their business and their plans and kung anong alignment pwede. So wala ko nasabi, kaya naman bumiyay all the way yung may-ari tapos no yung magagaling sa akin. But very, very good brand. Okay siya. Are they in store? Well, in limited stores pa. Online, nandyan na. Online? Pero nauna pa si Davao kasi sila Podium Sports. Inubos nila. Wild sila dun sa Davao. So, okay. Very good. Thanks, good. Thanks, Wes and Wes sa Podium Sports. So, Yung sa, bukod dun sa, yung ilan yung brands kiniklarin nyo ngayon? Actually, nagbawas kami, pare. Kasi nabawasan, binawasan namin. But we have around 21 brands. Hopefully, mabawasan pa. 21 brands? 21 brands. Dati bro, mga 35 kami to 40 brands. So,
Medyo mahirap na i-handle, syempre. Syempre, pag nag-handle ka ng brands, kailangan mo ng tao, leadership, etc., etc. So, we just chose to narrow the brands and focus on like bigger brands na mas konti. So, Trek, hopefully si Sunto, Fox Shocks, medyo malaki for us also. Ano pa ba? Motorex, Bell Helmets, Carney Boots. So, yung mga ganun, under dance. Yung Bell, ayan. Okay yan ah. Wala akong ganyan ah. Nagmamotor ka pala Para sa t-shirt eh. May Bell naman pang bike. Yun, pwede. Yung sa sports na kinikerry, saan kayo mas nag-cater pa? Ngayon ba mas more sa try or cycling or mountain biking? Parang ngayon, since kasi nagbo-boom ngayon yung running, di ba? So, since may on, so nandun sa running business, nasa running category ngayon. But yung bikes, for us, nagre-recover. Kasi alam niyo naman na nung pandemic, sobrang lakas. Bust. Boom. Siyempre, pag nag-grow ka ng business, dapat medyo linear yan eh. Pero kung may sobrang spike na ganyan, delikado yan. Bumabagsak yung remember, yan. Nag-uusap tayo nung pandemic. Yung concern mo nga is sustainable ba yung sobrang laking demand? Grabe. Parang wild. Parang 12-month backlog yun, di ba? 12-month backlog. Lucky for us lang naman sa dance is that yung brand namin, si Trek, nung June pa ba yun? So, June 2020, parang nagbi-meeting na kami, will we risk? Kasi parang tinatanong namin, alam namin hindi mag-order yung ibang competitors namin eh. And either mahuhuli yung orders nila. So merong magkakaroon, kung tama yung hinala namin na magkakaroon ng shortage ng supply, nag-roll kami ng dice. So, umorder kayo? Nag-multiply kami ng orders times 4 yata. Of the 2019 orders. So medyo sobrang stress ako noon. Sabi, tama ba to? Pero yun yung forecast eh, yung nakikita namin eh. Sino gumawa ng forecast nun? Wala lang, nang naginip ako. Oh Lord, dito na yan. But we asked the dealers, tapos we asked everyone. We felt na kaya namin, tapos we looked at yung finances, etc. And na-renol namin yung dice. Of course, nagtanong din kami sa Trek kung, how can you protect us here, di ba? Na kung mali yung forecast namin, it's a lot of Suddenly, ang dami inventory. Suddenly, dami inventory. Ang galing nila kasi sinabi nila sa akin, yes, we will take those back. That's wow. Galing nila. Ang galing nila. So they basically could cancel your order. Cancel the order, or if the order's made, we'll take them back. Wow. Galing pare. Wild. Wow. So, renol namin yung dice. That's a great principle. Solid talaga. Then, that year, pare, parang parang increase ng bike business yata. Sa bikes lang times 4 yata, pare. 400%. So, grabe rin. Grabe. Kasi you can see it also sa demand sa mga trainers. Oo. Wild. Kasi ubsan, di ba? Paglapag pa lang, kahit anong brand pa, ubos. All the bike businesses talaga. Yun lang, nung tail end ng pandemic, yung mga late orders, talagang nag-built a glut in the inventory of the bicycle business. So, we're still here now. Pero weird, sabi mo, dahil pwede na lumabas, mas humina yung bike? Yung ba yung reason? Or Paano ba? Or more on secondary? Kasi, di ba yung sinasabi kong may linear growth, di ba? Kung may spike yan, it just means we bought bikes. Sabihin na ako, bumili na ako ng bike ngayon, hindi pa ako due bumili ng bike ngayon eh. Di ba usually yung upgrades natin after 2-3 years, no? Hindi ba 2 to 3 months? Dati. So, 2 to 3 years. So, ito, parang binili mo na yung bike mo nung future kasi nag-discount nung some brands were trying to ilabas yung bikes nila and ganon. So, technically parang yung dapat ibebenta ko ngayon for this 2024, 2023, nabenta nung pandemic time.
So, ano lang talaga, everything equals out. It will even out sa dulo. So, but ngayon, I think the bicycle business is recovering. Hopefully next year okay na siya. And for all the distributors, so hopefully okay na sila. Would you say it's the same for the shoes now? Pare, wild yung shoes ngayon eh. Kung ba kung nakikita Kasi I can only imagine with all the people running, which is good for everyone, di ba? Pare, oo. Hopefully they'll trickle in sa multisport din, di ba? Sa Mukha naman, di ba? Saka, Di ba sa may... races ko, ang dami sumasali. yung na-mention mo nga, di ba, na ano bang pinamalakas mo na race Aquathlon. ngayon? Aquathlon? For the first time, for the longest time since 2013, Aquathlon has always been the weakest. Kasi 200 lang yan. Jackpot ka na pag mga 300 ka. Now it broke 600. Ang dami. Pero di ba nung nagkaroon tayo ng dati na parang running era din ng 2008, 2007? Yun yung tanong ko kay Coach Andy. Kahit nun, di ba? Yung tanong ko kay Coach Andy. Sabi ko, di ba may running era din naman tayo before? Oo. I think that was even bigger than this. Malaki din dati eh. And talagang high-end. Oo, yun nga. High-end. Baka yun ang difference. Parang pag mas mahal, mas Malaki sobrang high. Naalala ko pa, 9,000 na, di ba? nalagnat ako, bumili ako ng 8,000 na wala. Nalagnat ako pa. Ngayon, 15K na bro. Shoes na. 15 pare. Wild ngayon. So, Super shoes. And that's not a once a year purchase, ha? Yeah, Kasi if you use it, nalalaspag. Siguro every 4 months palit. So yun nga, para kasi ako, the basis ko nung running era nun, was the number of participants in the race. Pero baka iba na ako kasi kaya, siguro, if races before can hit 10K participants, ngayon nasa 5K to 8 eh. Rare pa ata nakakaabot ng 10. Kasi I think si Rio 8 to 10 yata. Yeah, diba? Sa Milo yata. Sa Milo. Pero tama. Pero I'm sure magti-trickle down yan sa no? Are you expecting it to trickle down sa... Yeah, yun ang ano ko rin. Kasi parang in our case before, doon na din ako nagsimula eh. Running, di ba? Parang, I think it's the same story for everyone. Running, 5, 10, 15, 21, 42. Hindi ka na magta-transition. Yung iba, rare lang yung nagta-transition sa ultra. Correct. Eventually, Igi. pag gano'n ka naka-legendary, di ba? Tapos eventually, wala ka na magawa after marathon. You can only do so much marathon. Correct. Unless you aim for the majors. Diba? So yun, aquathlon ka na. Yeah. Pero triathlon nyo, tingin nyo? I'm the wrong person. Try pare, honestly, I think nandun tayo sa down cycle. Talaga? So, interesting na napag-usapan natin ngayon. So, ako, I see all the races na mamonitor ko siya. Diba? Parang, minomonitor ko not because parang ibang organizers sila, but para syempre, you have to get the state of the marketing gauge din. Yeah. So, parang feeling ko, there are races now sa triathlon, nag-i-struggle. Correct. Sa amin this year, mababa yung kumpara sa last year namin. Yung triathlon is probably the weakest one. I think because triathlon is quite an expensive race to enter, and a lot of the people in the target market they're still adjusting to inflation and everything, so it's not as a priority as it used to be before. Tama. And siguro syempre, yung mga naubos na rin yung batch natin, ba? Yun naman yung mga sali before di ba? Same na linggo-linggo nakikita eh. Tama. So yun, hopefully bubuuin naman ng running era ngayon. Sana. So maybe in a few more years pag mag-develop sila from running to cycling and then triathlon. May cycle naman. Tingin nyo ilang years kaya? 2 to 3 years? It's always a 2 to 3 year cycle. Okay. So, something to look forward to sa bicycle business, di ba? Parang ganun din eh. So, having said that, could you say yung Speed Concept is a popular bike right now? Or interesting kasi. Pero naman kasi yun eh. Yeah, so challenging lang sa Speed Concept is yung price niya. Mataas kasi yung presyo, di ba? Pero, as it is, para wala kaming masyadong kalaban na nagpapasok ng enough triathlon bikes in the market now. Hindi ko alam, baka nag-iingat or but
But, si Alpha 6 sumuko na eh. Pag-usapan ba natin? Pag-usapan ba natin? Ito. Gusto mo dito ka? Next episode yan. Pag-usapan pare. A quick shout out to DJ Studios for sponsoring this episode. They specialize in voice recording, dubbing, and subtitle captioning services, delivering high-quality audios for various projects like voiceovers and audiobooks. If you need professional-grade sound, DJ Studios is the place to go. Follow them on Facebook at facebook.com/DJ8Studios and stay tuned for their upcoming website at dj8studios.com. Thanks for the support, DJ8. Back to the show. Yeah, pero going back to dun sa speed concept, yun lang eh. Like, it's just high-end. So sana, I'm hoping that they come up with a more affordable bike. For, syempre naman, ang dami. For Trek. Sa Trek. Wala sila. Pare may ano ko dyan, interesting input ako dyan kay speed concept. Hindi na nagbago itsura niya, pare. Halos. So, this lang, Pero sabi, how else will improve it? Pare, from the very first speed concept, yun na itsura niya. Pare. Yun na. Di ba? Naging disc lang. Kasi meron na naman siyang yung box sa likod. It's always been there. Yeah. Di ba? Ang dati, pinaghirapan lang nila, tinatago yung integrated na brakes. Tapos yung sensor, naka-built-in na. Pero the shape, yung sa, paano ba ito? Yung one of the interesting conversations siguro I had with isang engineer sa isang factory na sinasabi niya na there are no more meaningful innovations sa bisikleta ngayon except for anong time na yun except for yung yung Trek Super Caliber kasi yun lang yung nag-iba na yung shock position with the downstays pero parang all the bikes, like, kita mo naman, yung mga kalaban namin, the C brand, the S brand, they all look the same with yung straight nila na sa seat post, yung straight triangles nila. But yun nga galing sabi niya, there are no more meaningful innovations. Puro lighter, stiffer, bawas ng carbon here, bawas ng carbon there, pero madaming recalls. Ganun, so ang hirap din. Pero wala na talaga yung mga entry-level na tri-bikes na aluminum. Like, we used to have. Yun nga Before, you had Specialized, you had Trek, lahat yung mga aluminum, Cannondale, Argon. Yun ba yung time na nag 3,000 participants tayo sa 3,500 participants tayo sa Cebu? Yeah. Yung mga year 2009, tri-bikes then were pretty affordable kasi if you can't afford carbon, yung aluminum. Yung pa yan, transition pa before. P2C. Yeah. Wala lang ganun eh. Puro carbon na eh. Hindi ako familiar sa ibang brands, pero kahit ibang brands, diba? Akin, kasi it's entry level eh. Super entry level sa akin before, Argon. So, triathletes now, who are on a budget, can't afford the very expensive carbon. Used ba? Used lang bagsak na. Used market. And siguro yung challenge din dun, the used ones are not really yung mga laspag. Kaya pwede pa rin yung mga nag-retire nung go. Dami nag-retire pa. Story na the usual, di ba? Yung usual story ng mga ibang athletes na monitor ko, minsan nakikita ko, maingay sa softmed. We're racing this. Tapos wala konti sponsor. May sponsor. Tapos team picture. Tapos may target races, gano'n. Next year, bebenta ng bike. Quit na. RFS, quit. Yun ang common cycle yun. Siguro mga 2 to 3 years. Ganun din. Kaya parang ang challenge nga as a triathlete, yung longevity mo. Yeah. Mas madami bang fallout sa triathlon ngayon, na athletes ngayon, kumpara dati? Fallout is good, pero I think yung... So, dami nagpo-fallout of triathlon. Mas shorter yung ngayon. Yung kumbaga kung dati tatagal ka ng 5 years, 6 years. 3 to 5 years. Kasi that's the journey to IM, di ba? Parang dami ngayon, kinukuha yung IM na journey nila. 1 to 2 years. Wow. Pero ikaw, you just did IM, diba? Nagdabaw ako. So, parang, yung nga question ko, parang ako... Nag-asin pa. Anong time mo, bro? Ano po, 6 hours pa rin. 6 hours plus? O... 6 hours, mga 6 hours, 7 yan. Not fun ba yan? Pero 6 hours a week, 6.5 hours a week. 6-hour race, 6-hour training, that's good. Okay na, pwede na. But ngayon, enjoy na ulit. Kasi parang,
Yung dati tayo, di ba? 3 long rides a week, Tuesday, Thursday, Saturday. Yung long ride, naik yan parate. Tapos doon pa lang, tupak yun eh. Doon pa lang, ano na tayo, mga 10 hours na tayo of training time. Chronically overtrained tayo. Nakakamiss yung naik. Pagdating sa Kamsur, sunog na eh. Sunog na. Nakakamiss yung naik. Nagka-train ba kayo? Nandun na yung tunnel? Wala pa. Tsaka walang kotse sa Naik Road. Yung from the gas station to doon lang sa may konting paahon. Walang preno nun. Oo, wala na yun, dire-diretso lang. Unforgettable to yung first Kamsur ko, hindi ko pa masyadong kilala si Joey. Target ko si Joey. Overtake ko sa bike. Hindi pa ako sponsored ni Joey. Nakita mo ba siya? Tagong-tago ba? Tagong-tago? Transition. Tagong-tago. Ano ako si Joey? Yes! Pagpasok ko sa T2, ano na naman ni Joey? Tumatakbo pa palabas na yung bike o palabas na? Kagulo ako nun! Ano nangyari yun? Parang nanghina ako. Strongest mo ba? Tapos after that, na-realize ko, si Jamie pala yung nakita ko. Iba pala. Hindi mo pa ba kilala si Jamie noon? Hindi pa masyado. Okay. Diba? Kilala. Sungit ko nun, diba? Ikaw yung kilala namin. The first time ko sa Fitness First. So si Mikey tsaka si Pat kasama ko. Si Pat nagyaya sa akin. Si Pat okay kasi tinuturuan niya ako yung mga molecules. Mitochondria. Sorry Pat. Matuloy si Coach Pat. Hayop yung matuloy kay Coach Pat. Mitochondria. Magiging coach ko siya sa Everesting sana eh. Tapos si Mikey kasama ko. Suplado. Parang mahuhuli minsan kasi overtake kami lahat. Hindi ba mamansin. Tapos ganoon din si Mikey. Tahimik lang. Dire-diretso lang. So kasama mo si Pat. But 4 kami madalas magkikita. Pero hindi nagpapansinan. Ganon. So yun yung mga ride. Isang team lang kayo, di ba? Isang team kami. Pero ano yan. Secret friends pero secret enemies yan. Pare, at that time, ganun pag naka 20mm tires ka, okay na yun. Grabe. Para 100 PSI. Hardcore yan. Actually, nagkagulong ako sa harap. 20, 21? Ako, 20 din ako. Pero likod ko 23. Tapos yung lumabas yung 23. Wow, talaga? Wider is faster? Bago naman. Paano yun? Parang ano ka nga sabihin pa, disadvantage yung 25. 25, parang kasalanan. Parang mountain bike na yun. Parang mountain bike ka, di ba? Wala tayo, grabe technology. Pero grabe yung tagtag dati. Pero sanay na sanay tayo. Sanay. So ngayon, pag sakay ko sa road bike ko, tapos naka 80 PSI, parang tagtag pala nito. Ganun. Parang nalampasan ko lang ng 5 PSI. Hindi na ako, attuned. Nag-ano pa ba kayo ng mga non-disc? Meron pa kayo stock? Actually meron akong Emonda na hinahanap ko kasi usually yung bikes ko, pag nandyan sa bahay, nakasetup na ko. Si Jamie, kung may benta, bigla na lang kukunin yung bisikleta ko, kukunin yung tires. Meron akong hinahanap yung bike ko na rim brake na Emonda, lumang Emonda. Kasi gusto ko pa rin yung actually, parang yung lumang parang classic shape. Classic shape. Sexy pa rin eh. Tapos ang gaan. Naka super record kasi yun eh. Magagawa mong 14 pounds. Ang ganda pa rin. Ako if I were to keep a bike, parang ganun pa rin. Rim brake, naka-campy. Si Colnago naglabas ng rim brake. Talaga? Nilaunch niya, rim brake. Talaga? Kaya may extra pa kayo na sa molde. Baka maging cool ulit yung rim brake. Ako parang parang keeper's bike, may rim brake bike pa rin ako. Gaan eh. Iba talagang gaan ng rim brake eh. Nire-resist ko pa yung temptation to go disc. But, rim brake pa rin ngayon. Okay. Una-una, ang dami ko wheelset, sayang. Okay. Babay na lahat yun. Pero weird nga, nakita mo, nag-bike ako minsan, nakita nila 23 gulong mo. So, nipis? Oo, nipis. Sabi ko, ito naman dati. Gumagana naman eh. Umaandar naman. Tapos makikita nila, 10 speed, hardcore sobra. Diba? 11.23. Wow! Grabe! Ngayon, 12 speed. 12 speed na. Tapos nakakatawa dati, naghanap pa ako, naalala ko yung isang Ironman before. Wala ba kayo 11.21? Kasi nakita ko si Browy, nakita ko eh. Close ratio. 11.21. Pero parang picture, sabi ko nun, hindi naman namin ginagamit yung
Yung 23. Di ba? Ngayon, kailangan mo na ng 40. Hindi ba yung 32? Ayoko yan. Hindi ko kaya 1:1. Pare nung na-meet ko kayo, first time ko nga na-meet si Paolo Defensor noon 25. Tapos 25 kayo. Tapos aahon kayo ng Talisay. Pero compact. 34. Naka-compact ba kayo? Compact. Si Pao kasi talagang nakatayo. Bro, wala na akong gear. So, Raw is war. Raw is war. Grabe yung mga ratio ngayon. 1:1. 1:1 point. Ano pa nga eh. Hirap dati. Parang di ka talaga, Talisay yata, never ako nakaupo dun eh. Sa sa mga siko lang na medyo flat. Pero ngayon, pwede mo na upuan sa ratios. Sa mga, may mga target races ka pa ba? O sumama ka na sa... Sumama saan? Makalis yun ang mga nag-retreat na, sama ako sa swimming eh. Sige na. So, ngayon, 42. Gusto kong kumain dahil parang more for myself, para sa mga anak ko, para makita nila na yung may pinapag-usapan tayo kanina about grit, di ba? Yeah. Sabi natin, bro, posible na ituro ngayon yan kasi komportable na yung mga anak natin eh. But yun nga, sabi mo sa sports, di ba? Yeah. So, kaso lang, hindi mo rin sila pwede itulak sa sports. Kailangan mo kailangan manggaling sa kanila Kailangan manggaling sa kanila and kailangan mo i-model, i-influence din. So, parang ngayon, yun na lang yun na yung... ilan taon na ba eldest? Eldest ko is 5. May sport na siya. Meron siyang football. Kaso type niya yung football kasi yung outfits eh. Bumilis, diba? Gusto niya yung look? Gusto niya yung look. So wala pa siyang uniform. So she has her ballet tights na Tapos nakaporma siya, nakaparang fluffy na na shirt. Tapos naka-tuck in na ganyan. So naka-jeans minsan sa football. So yun yung gusto niya. Pero nanood akong aquathon, isang aquathon, pari yung mga bata na 6, 7 years old. Pero kung tutulin mag-swim, pero ang gagaling. Tapos, alam mo yung gusto manalo? Yeah. Tapos, alam mo yung pagod na, pero tatapusin yung race? Galing. Kino-coach mo ba? Or... Hindi. Okay. Or you let them be? Well, kami naman sa bahay, we let them be. Nag-usap nga kami ng wife ko na ipipilitin ba natin sa ganito or ganyan. Sabi na lang niya na whatever they want to do, basta isa lang, huwag lang sabay-sabay lahat. We'll support them hanggang mahanap nila yung gusto lang yung gusto na talaga nila. Paano sinabi niya gusto niya football? So, kasi yung isang cousin niya pala, may laro sa Singapore for JSSL football. So, sumama kami, nag-champion sila, yung daughter ko na gusto manalo eh. So, since nakita niya gusto nag-champion, gusto niya na rin mag-football. But in everything, parang in drawing, kasi arts din talaga siya eh. She wants to have the nicest pictures, nicest dress, yung parang ganun. Saan niya nakuha yung competitive spirit? Ay, sa'yo? Sa'yo ba? Lamang sa akin siguro ba? Nice. Tahimik lang pero gusto ko manalo parati. Singing, hindi pa. Singing meron naman, konti. Siyempre, nanay, di ba? Ikaw, singing bro. Kailan yung next album mo? Wala? Wala na. Kung gusto mo, next episode, mag-ganon lang tayo. Karaoke. Marunong ka ba? Karaoke May instrument ka ba? Oo, meron. Anong instrument mo? Drums. Gitarista. Gitara ako. Ikaw, anong instrument mo? Vocalista na lang. Sayang naman yung aral ko ng conservatory pa. Nag-conservatory ka ba? Music. Sa UST. Ha? Yeah. Yun yung college course ko. Oh my! Tapos drummer ka talaga? Aral ako ng percussion. Wow! Yun. So, pero hindi ko rin... Solid! Trivia, very diba? demure, So demure. So mindful. Pero wala. Hindi ko rin tinuloy kasi wala. Sabi nga sa akin ng teacher ko noon, sabi niya sa akin, seryoso ka ba sa music? Sabi ko, seryoso. Alam mo ba, di pa ako graduate. Ganun katagal to. Kung gusto mo, aral ka, finish ka muna sa 4-year, balik ka na lang kung gusto mo. Di na bumalik. Hindi, pare, kasi yung yung graduation, pare, magre-recital ka. Hindi siya written exam.
Oh, yun. Ate, okay na mo recital. Mas okay na recital na gano'n. Kaysa written exam. Mayroon written exam. Sa bago tayo wala kasi ako kapatid na lalaki. Pero ikaw ba, meron kayong, may competition ba kayo? Si Jamie. Pagdating sa karera? Parang, parang wala eh. Like, there was a time na syempre nauna ako, so mas matulin ako. Tapos hindi ko alam kung competitive siya sa akin, pero syempre I know gusto niya ako matalo. Lagi, no? But ayaw kasi mag-training. Hindi siya mahilig gumising na maaga. So, yung naisip ko na lang sa kapatid ko, hindi naman ako, kung manalo siya, okay lang naman sa akin eh. So, the way I did it, yung nangyari na lang was, kung may training, gigising ako, tapos gigisingin ko siya. Parang isasama ko siya parati para mag-ano siya sa habits niya. Yung ulterior motive ko naman kasi is para gumising siya ng maaga and makapagtrabaho after ng training, di ba? Kaysa mag-training ka late ka na pumasok sa work, mahirap, di ba? Hindi mo pa ma-fire kasi kapatid ko siya. Hindi mo pwede Tawa. So, dapat magaling kami lahat sa office, di ba? So parehas ba kayo pumapasok sa office din? Dati, everyday. Ngayon na may leaders kami sa office, ako work from home, tapos kung may meetings na kailangan, din doon. Si Jamie pumapasok everyday sa retail. Okay. Terror ka ba sa office? Oo nga, parang okay eh. Hindi, so kasama competitive ka. Parang dati micromanager ako. Hindi ako nagagalit, but pero talagang pinaparamdam mo. Parang nangungulit lang ako, natapos na ba yan? So, nakita mo yan, Zel. Jay, ayan. Magta-tell all kaya si Zel dito pagka in-interview. Si Zel. Gusto natin si Zel, no? Ibang angle naman. Love story nila. The love story of dance. Yung dance, parang ba siya katagal? Since 1996. Medyo matagal na rin. Founded by your father? Hobby shop siya, parang para ma-excuse yung dad ko to pursue sports, diba? Kasi foxing motocross kasi, diba? Motocross gusto niya. So, para libre yung gamit niya, binibenta niya yung gamit. Tapos, kung anong kita, he'll buy the stuff and himself. And it just grew and grew. Parang gano'n, So, di ba dati nangyari? Di ba meron kayong parang dance sports? Di ba hiwalay before? I remember that phase. We tried to separate yung endurance, yung action sports, tapos yung iba. So, apparently, naggulo lang yung market. Hindi naman market, yung customers namin kung saan pupunta in terms of the pages. So, ginawa na lang namin just one page. Kasi lang, ang challenge pa rin namin ngayon is sobrang daming brands to promote in one page eh. May job openings ba kayo? Baka may gano'n na trabaho dyan. Okay pa naman kami. Nandiyan ka naman eh. Yari ako pag may patay, wala na trabaho. Challenging ba sobrang yung bike shop? Kung may anong advice mo? May gusto magtayo ng bike shop? From zero? Huwag ka na magtayo ng bike shop. Shit! Don't! Yung sinasabi ko, mahal nyo ang pagbabike, wag kang tayo ng bike shop. Yung sinasabi ko sa lahat ng tao na if you know how to run a successful bike shop, kaya mo na lahat ng negosyo. Really? Oo, kasi yung bike shop, number 1, high-end, diba? So you salesmanship mo. Number 2, ang daming parts. SKUs, kailangan mo memorize mo yung lahat. Number 3, yung service pa. So hospitality and service. Medyo wild yung hospitality and services mo dyan. So parang hindi ko alam kung ano pang kumpanya that has all of those, tapos low margin. So how do you make it all work, diba? So to run a thriving actually yung distribution nga mas mahirap kasi mo lahat eh. Volume lahat. Capital mo lahat eh. But running a successful bike shop, meron namang nagiging successful naman. There are a few that after nung during the pandemic, nagtayo sila na bukas pa ngayon. Pero yung mga pinaka-stable ones, syempre yan, sila Paulina, tagal na nun sila Christie's,
Sila, of course, the distributors din. Sila Unison, sila YKK, Lifecycle, sila Arjan sa Green Planet. Yan. Di na mabubuwag yan, pare. So if you wanna get into the bicycle business now, yung pinaka-advice ko na gawin nyo, wag nyo gawin. That's a very mukhang super sincere advice yun. Mahirap talaga. If you love bikes, stick to riding bikes. Stick to riding bikes. Huwag ka na magbenta ng bike. Or mag-vlogger ka ng bikes. Okay din. Mag-podcast ka rin. Podcast. Kung mahilig ka naman sa bike, pag-usapan nyo na lang yung bike. Pag-usapan nyo na lang. Without the risk. Without the MOQ. MOQ. Yeah. So, yun talaga. Mahirap. Okay. So with that, let's wrap up tonight. Very good. Joey, thank you for Salamat, pare. Brother. Very enlightening, entertaining. Ubusin na natin yan. Ubusin na natin. Meron pa. Ubusin na natin. So at least, I hope meron kayo na-impart na lesson ngayon. Wag na kayo bike shop. Punta na lang kayo sa bike shop. Support the bike shops, everyone. Cheers. Cheers guys. Episode 3 is done. We're out.